good morning sir, this is IT13. So sasagunan po natin ngayon itong 7 network cost output. So magsisimula po tayo sa pinakamalaking host hanggang sa pinakamababa. So 900, so siya po yung pinakamataas. So sunod po sa 900, 765, then 350, then 150, then 125. So susunod sa pinakamababa ng 125 is 50 host. Since wala po siyang host yung tatlong router, so kukunin po natin siya, is magiging 2. So kukunin naman po natin yung CIDR and data nya. So babalik po tayo sa ako sa activity nun. So kukunin po natin yung CIDR at data nya. So hindi po siya hindi po siya pwedeng mas mababa sa pinakamababa. Hindi po siya pwedeng kunin sa pinakamababa. Itong 900, hindi po siya pwedeng kunin sa pinakamababa or mas mataas sa kanya. So yung mas malapit lang po sa kanya yung kunin natin. So yung malapit sa kanya is 1022. So yan po. So 510 mas mababa na yan. So kunin po natin sa 1022 itong CIDR 22. Data nya is 0.0.4.0. So yan. So next is 765. So 765, so same lang ulit siya. Sa pinaka malapit sa kanya is 1022. So yun ulit 22 0.0.4.0. So sa 350 host naman, ang pinakamalapit po sa kanya is saan ba? 0.8 is ito 510. So mas mataas sa kanya. So hindi naman pala ito po to kasi mas mababa na po sa kanya. So ito po yung kunin natin, 510, malapit sa kanya. So 23. .2.0. So 150 host. Ang kukunin naman po natin is 24. So ito po yung pinakamalapit po sa kanya. Sa 150 is 234. So CIDR is 24. 0.0.1. So sa 125 naman po is ito 126 volt. Ito po yung pinakamalapit sa kanya. So CIDR is 25. So yung theta nya po
0.128. Yan, 0.128. 128. So sa 50 host naman po, isang pinakamalapit po sa kanya is ito. 62. So ito po yung CIDR ng 62. 26. Lagay po natin 26. Then 0.0.0. Point 64. So sa router naman po is yung pinakamalapit is 30. CIDR niya is 0.30. 0.30. Yung pinakalapit sa kanya 0.04. So kahit natin siya, same lang po siya. So pinakamalapit po is yan, 0.30. First is kukunin naman po natin yung network address niya. So magsisimula po tayo sa given IP address 192.168.0.0. So paano naman po sa 765 host? So pag-add lang po natin tong network address at data. So 192 plus 0 is 192. 168 plus 0, 168. 168. Point 0 plus 4 is 4. 0 plus 0 is 0. Ito naman po 192. So same lang din sila. 168.4.0. Ay hindi, 192 plus 0, 192, 168 plus 0, 168. 4 plus 4 is 8. 8 pala to. Then 0, 0 plus 0 is 0. Then sunod 192.168. 8 plus 2, 10. 0.0. 8 plus 2 is 10. So 192 plus 0, 192, 168 plus 0, 168. 8 plus 2 is 10. So 0 plus 0, 0. Next naman po is 192, 168. Point 192 plus 0, 192, 168 plus 0, 168. 10 plus 1 is 11. 0.
Then next naman is 192.168.11. So 192 plus 0 is 192, 168 plus 0 is 168, 11 plus 0, 11. So 0 plus 128, 128. So next 192.168.11. So 128 plus 64 is 192. So next 192.168. Abay, nagdarakalot. Naglalapad. Bangta siya gislang. Lagyan mo yung lang. Then 192 plus 0, 192. 168 plus 0, 168. 11 plus 0, 11. So 192 plus 4, 196. So ito po siya. 196 po siya. 192 point 168 point 11. 196 plus 4 is 200. So yun po. So nakuha na po natin yung network address nya. So paano naman po itong so sa first usable na address naman po, mag-add lang po tayo ng 1 sa so copy po natin 2 and add po natin ng 1. Yan. So copy din po natin to. So 0 plus 1 is 1. So ito, copy natin tong network address. So 0 plus 1, 1. So same po dito, 0 plus 1 is 1. Ito naman po, copy po natin yung network address, lagay po natin dito sa first usable. So 0 plus 1 is 1. Dito naman po 172. So mag-add lang po tayo ng 1, so 129. So dito naman po mag-copy po natin itong network address ulit.
So mag-add lang po tayo ng 1 ulit. So 192 plus 1, 193. So 192.168. 196 plus 1 is 197. So ito naman po 200. 200 plus 1 is 201. So nag-add lang po tayo ng piso. So ito naman po sa broadcast address kukunin po natin is yung titignan po natin yung second network address. So wait lang po. Yun, dito mayroong madami. Sinarado niyo ito pag naman. So wait lang po. Wala dito.
say. Baba. So sorry po for interrupt. So kukunin naman muna natin sa broadcast address. So dito po 192. So titingnan po natin yung second network address. So ipupunta po natin dito. So magiging ano bang magiging 192 siya, or babawasan po natin tong 4 ng 3. So before po siya, so magiging before siya. So pupunta po dito sa broadcast address 168.3.0 5.255. Kasi po pag magpa-plus ka sa 255 ng teka lang, paano ba? Ano ba explain to? So pag magpa-plus 1 ka po pala dito sa 255, so magiging 4 to. So 255 plus 1 is 4. So pag nag-add ka po dito sa 255, magiging 4 to. Yan. Ito man po, same procedure. 7. So same lang po siya. Ito naman 255. 4 is 9. So 192. So dito 255 is 10.
Kasama kayo yung Chinese minuwa siya para parehas. Ay. So dito naman po sa pinakamababa is magma-minus po tayo sa dulo. So 19 Or yan, muna. Next is isa naman. 192.168.11.127. So ito po. So yung 128 po natin is magiging 127. So sa 50 host naman 192.168.11.127. So 191 pala. So pag ito nag-minus po tayo ng -1, so magiging 191 po siya. Now, paano na dito? So paano po dito? Gagawin mo, Pwede na nakatagdi ko sa sukar. Sige. Ang gagawin ko naman is mag-add ako ng table. So mag-add ako ng isang table dito. makuha yun. So, kailangan muna ituloy. So kailangan po natin ituloy ito. Process mo dito. In this case, 192 is ito lang pala. magiging 168.11.200 plus 4. 200 sa 200 plus 4 204. Dito ka na magbabase. So dito na po tayo magbe-base. So 192.168.11.203 na siya. Ngayon i-delete na po natin ito. Diyan tayo. Ah? Uy, mabansid ang data. Ayan. Ay, pag asa ato di pagbaga ng TV kwa, ay bilen. So dito po natin, di-delete na po natin siya dito. So paano ba ito i-delete basic? Yan yung pansit-pansitan? Masadapan, wala akong... Pansit-pansitan? Masadaan? So yan. So yan na po siya. So ang kukunin naman po natin ngayon Para naman po itong last usable IP is address. last usable IP address. So paano siya kunin? Kaya kailangan muna kunin yung broadcast address. Kaya kailangan mo nang kunin yung broadcast address. Is gagawin mo Kung is mag-add ka sa first kung usable mag-add ka sa IP first address, IP address, babawas ka. dito naman magbabawas ka sa usable IP address. Isang broadcast address. So ang babawasan mo is yung broadcast address. Ang mangyayari po is Kaya dito sa 192.168.3 that magiging 254 na siya. So yan. Nagbawas po tayo ng
binawasan po natin ng isa itong broadcast address. So itong broadcast address mag-add ka, so itong last usable IP address magbabawas ka sa pinakadulo niya. Correct. So copy ulit natin ito. Correct. So copy 4. So yan, magbabawas lang po tayo. So 192, so 202. So ito po, nag-1 lang po tayo dito, nag-minus lang po tayo ng isa. So yan po. Tapos na po tayo sa VLSIM subnetting table and address and data table. So susunod naman po sa addressing scheme. So yan na. Tapos na tayo sa subnetting table. Now, type naman natin itong addressing scheme. So kuha naman natin itong addressing scheme. So dito sa R1 interface, kunin mo natin yung mga router. So itong FA-R1, FA00, FA01, so is A000. So yan itong FA1. So Dito sa R1, F sa R1 meron siyang FA00. SC000, So ano pa naman, FA01. tayo sa router 2, meron siyang SC00, meron siyang SC01, SC00, okay, so same lang sila ng router 1. So sa router 2 naman, router 2 FA00, SC000, FA01, SC001. So same lang sila ng router 1. So copy paste na lang po natin ito. So same lang ulit. So sa router 3 naman, so SC001, FA00, FA01. So same lang ulit. So copy na lang ulit natin.
So sa IP address naman po nila, Now, kunin natin yung IP address. so kunin po natin yung IP address at subnet mask IP niya. address, So sa IP address naman, anong sa router 1? sa router 1 FE00, so 350. So saan yung 350 dito? Ito. Router 1 ito, yan, host. Sabi natin yung 350 host dyan. Ito. So ang kukunin po dito is first usable IP Then, ang address. kukunin is itong first usable IP address So copy natin to. ng 350 host. So punta natin dyan. Usable IP address is 192.168.1. So next it's subnet mask naman. Subnet mask ng 350/23. Subnet mask ng 350/23. So pupunta po ulit tayo sa 1. So yan, 255.255.254.0. So yan. So sa FA001 naman, FA001 is 125 host, so PC5. So ito siya. So ito. So ang kukunin po natin is first usable IP address nya. Then yung subnet mask nya is 25. So ito, 255.255.255.28. May pag DTE, ang kukunin is usable IP address. Siyang DCE, may DTE siya. Ito, DCE ito. So SE, May pag DTE, ang kukunin. so DTE siya. So pag DTE ang kukunin is last usable IP address. So last usable IP address ng R1. So last usable IP address is ito, 192.168.9 194. So last usable IP address natin pag DTE. So yung subnet mask niya is 30. Saan siya kukunin? Kung saan nang galing yung connection. So di ba nga, ang connection is R1 to R2, R2 to R3, R3 to R1. So yung connection nito is nagagaling sa R3 pumunta sa R1. So first usable IP address ng R3 kasi nagagaling yung connection. So first usable IP address ng router 3, router 3 natin. First usable IP address. So, Itong is 001 naman, so DCCE siya. So ito, nakakonect siya dito.
So SE001 router 2 na connection dito. Yan. So ang kukunin po natin is saan na? So ito, first usable IP address. So copy po natin ito. Yan. So yan. Slash 30 yan. So 255.255.255.252. So yung EC001 yung CIDR niya is 30. Yan, 30 po siya. So ang subnet mask niya is 255.255.252. So ito naman po, same lang sila. Dito sa R1 kasi dito nang gagaling yung connection. So first usable IP address ng R1. Router 1. Now first usable IP address is 192. Mali muna ako. 800 muna pala. So router 2 FA001. Router 2 FA001. So 765 host. So 765 first usable IP address ito. So baba pa natin dito. So ano po yung CIDR nya is 22. So hanapin po natin yung 22. So ito 255.255.252.0. So next is 01 naman. FA01 is 150 host. So yung 150 host is FA01. So tingnan po natin yung 150 host dito. So ito siya. So first usable IP address is yun. So 10.1. So CIDR niya po is 24. So 255.255. So 0.0. That's 0. So ito 765, ano na yun, 22 pala. Sakto lang. So sa SE naman
SE. SE, so sabi ko kanina is first usable IP address, so dito sa router 1 kasi dito nanggaling yung connection. Is first natin na connection is 192.11.93. so ito po is 00. so yung CIDR nya po is 30. so anong one ng 30 252. so ito same lang din po sila. So sa S001 naman po so DTE siya. So last usable IP address ng router 2. So yung CIDR niya po is 30, so same lang po sila. So sa router 3 naman po is 50. So sa router F00 is itong 900 host. So first usable IP address ng 900 host. Wait. So itong router 3, so FE000, so nakakonect po siya sa 900 host. So yung theta nya is ay yung first usable IP address nya kukunin natin. Yan, kukunin natin. Then pupunta natin dito sa IP address nya. So yung CIDR nya po is 22. So 22 255.255.252.0. So kapag na lang po natin to. Yan. So yung FE01 naman po niya FE0 naman is ito yung
50 host. Teka lang. So itong FE01 50 host naman po siya. So yung kukunin po natin ulit is first usable IP address ng 50 host. So which is ito. So kukunin po natin siya. Then yung CIDR po ng 50 host is 26. So ito po siya 255.255 dot 255 dot 192. So ito naman, so sa SE00 niya, router 3 SE00, so nakakonect siya sa, so DTE siya, so SE00 yan. So sa router 2 siya, so kunin po natin is 197. So serial ng 197 is 30. So ito po siya. So sa SE001 naman, so sa router 3 ang kunin naman po natin is ito. So SE001 sa router 3, so ito DCE siya. So ang kunin po natin is ito. Yan. So ang kukunin po natin is last usable IP address sa SE001. So yung CIDR po niya, same lang naman po sila. So yan. Yan. So tapos na po tayo sa mga router, din sa mga PC naman po. Yan. Sa PC naman po. Wala. Wala tayong PC0. Dyan. So sa PC0, in na lang po natin. Tara. Wala siyang PC0. So ayun eh. PC1. So 765 host. Jakitin. So ang kukunin po natin dito sa 765 is itong last usable IP address. So PC1 po siya. Sinulit mo pa gamit ng pang cross stitch ko na. So kasi kung paano naging kwento PC1. So PC1, so 765 host siya. So ito po siya. So ito po yung last usable IP address niya. So
kukunin po natin itong last usable IP address ng 765 post, which is 765. So ipupunta mo natin dito sa IP address nya. Baliktad. So yung subnet na mas po ng 765 is which is 22. So 22 255.255.252.0. So ito, copy na lang po natin yan. Then so sa default gateway naman po is ang kukunin is first usable IP address ng PC1. So same lang naman po sila. So default gateway ang kukunin is first usable IP address. First usable IP address. So ano yung first usable IP address ng 765, which is 192.168.44.1. So yan. So PC2, so 350 host, ang kukunin is last usable IP address. Ano yung one ng last usable IP address ng PC host, which is 350. First usable 192.168.1. So PC3 50 host. So last usable ng 50 host is 192.168.11.190. So ano yung default gateway ng 50 host is first usable IP address, yung first usable nya. So ito yung kukunin natin. Then PC4 150 host. 150 host. So ito last usable nya. Punta natin dito sa IP address nya. Then yung first default gateway is first usable IP address 150. So sa PC5 naman po, PC5, so 125 host. So ang ipupunta po natin dito is ito, 192.168.11.126. So yan. So yung first usable IP address po ng PC5 125 host is yan, .1. So last is PC6 is 900 host. So kukunin po natin yung last usable nya. Then yung first usable IP address, which is ito. So ito naman pong subnet mask nya. So PC2 254. Ano ba yung PC2 is ito ba 350 host. So subnet mask ng 23. So 254.0. 255.255.254.0.
nalito na ako. PC2. 350 host. 23. 255.255.254.0. So PC3 is 50 host. So 50 host yung 26. So 26 192. Tap na lang natin ito. PC4 150 host, 28, CIDR niya is 24. So that's 0. Copy na lang natin ito. So sa PC5 naman, anong number ng PC5? PC5 is 125 host. So yung CIDR niya is 25. So 128. 255 255.128. So sa PC6 naman, which is 900 host. So CIDR niya is 22. Yan, 255.0. So same lang din sila ng kanina ito. So yan. So tapos na po natin ang VLS subnetting of network, which is VLSM subnetting table and addressing scheme. So yun lang po kung paano siya kunin yung mga first, yung mga number of hosts, network address, CIDR, data, first usable IP address, last usable IP address, and broadcast address. So yun lang po. Thank you, sir. So ito po yung final output.